Totoo bang ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras? Sa malawak na Kristyanismo, lalo na sa tradisyong Katoliko, ang pahayag na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras ay ginagamit bilang pagpapalakas loob at paalala ng walang hanggang kabutihan ng Diyos. Karaniwan itong inuugnay sa mga talata tulad ng Awit Kapitulo 34 versikulo 8, "Tikman ninyo at inyong makikita na ang Panginoon ay mabuti." At Santiago Kapitulo 1 versikulo 17 na nagsasabing ang bawat mabuting kaloob ay mula sa Diyos. Sa ganitong pananaw, ang kabutihan ng Diyos ay inilalarawan bilang palagiang mapagkalinga, nagbibigay aliw, at umaayon sa kaginhawaan ng tao. Hindi ito masamang hangarin, layunin nitong panatilihin ang pag-asa at pagtitiwala ng mga mananampalataya. Gayunman, dito rin unti-unting nabubuo ang isang tahimik na palagay, kapag ang buhay ay nasaktan, nagkulang, o gumuho, ang pagkukulang ay laging nasa tao, kulang sa panalangin, kulang sa pananampalataya, o kulang sa pagsunod. Ngunit kapag binuksan natin ang mga sinaunang kasulatan ng Hebreo, lumilitaw ang isang mas masalimuot na larawan ng Diyos. Sa Ecclesiastes Kapitulo 7 versikulo 14 na mababasa, "Sa araw ng kaginhawaan ay magalak ka, at sa araw ng kapahamakan ay mag-isip-isip ka, sapagkat ginawa ng Diyos ang isa at ang isa pa." Ang pahayag na ito ay hindi nagbibigay ng madaling aliw, kundi nag-aanyaya ng pagninilay. Ipinahihiwatig nito na ang Diyos ay hindi lamang naroroon sa mabuti kundi maging sa mahirap, hindi bilang malupit kundi bilang may layuning lampas sa pansariling ginhawa. Sa kasaysayan ng Israel, ang Diyos ay nagalit, nagdisiplina, naghatol, at minsan ay nagwasak, tulad ng baha sa panahon ni Noe at ang pag-alis ng kanyang presensya sa templo, at gayunman, siya pa rin ang Diyos na sinasamba at minamahal. Ang ganitong Diyos ay hindi nababawasan sa isang kasabihan, siya ay tunay, makapangyarihan, at may banal na layunin. Sa liwanag ng Islam, lalong lumino ang ganitong pagkaunawa. Sa Quran, malinaw na itinatanghal ang Diyos bilang ganap na makatarungan at may karunungan sa lahat ng kanyang ipinapahintulot. Sa Surah Al-Baqarah, sinasabi, "Maaaring kamuhian ninyo ang isang bagay na mabuti para sa inyo, at maaaring mahalin ninyo ang isang bagay na masama para sa inyo. Ang ala ang nakaalam, at kayo ay hindi." Hindi ipinapangako ng Islam ang walang patid na kaginhawaan, ipinapangako nito ang kahulugan at katarungan sa likod ng bawat pagsubok. Sa Surah Ash-Shira, ipinaalala na ang dumarating na kapinsalaan ay may kaugnayan sa mga gawa ng tao, ngunit kalakip nito ang habag at pagpapatawad ng Diyos. Hindi nito sinisisi ang tao upang protektahan ng isang institusyon, sa halip, hinahamon ng tao na managot, magnilay, at magbalik loob. Kung ihahambing, ang karaniwang pahayag ng Katolisismo tungkol sa palagiang kabutihan ng Diyos, ito ay nagiging mapanganib kapag inihiwalay sa mas malawak na larawan ng banal na kalooban. Kapag ang kabutihan ay iniuugnay lamang sa positibong karanasan, ang Diyos ay nagiging sukatan ng emosyon, at ang pananampalataya ay nagiging transaksyon. Ang Islam, sa kabilang banda, ay nagpapanatili ng balanse, ang Diyos ay maawain at mahigpit, malapit at kataas-taasan, at ang kanyang mga pasya ay hindi nakatali sa damdamin ng tao kundi sa ikabubuti ng buong sangnilikha, gaya ng sinasabi sa Surah Al-Anbiya, na ang bawat kaluluwa ay titikim ng pagsubok bilang bahagi ng buhay. Sa kabuuan, ang hamon sa atin bilang mga tagapakinig ay hindi ang pumili ng mas nakaaliw na pahayag, kundi ang harapin ang mas makatutuhanang larawan ng Diyos. Ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng tapang na iwaksi ang mga salitang madaling bigkasin ngunit mabigat ang implikasyon. Sa pakikinig at pagninilay sa presentasyong ito, naway masilayan natin ang Diyos na hindi nililimitahan ng relihiyon, kundi kinikilala sa kanyang ganap na kapangyarihan, katarungan, at layuning higit sa ating pansariling kaginhawaan.